Noong panahon ng pandemic, kung kailan natin naisipang gumawa ng channel, ang challenge noon ay kung saan tayo kukuha ng mga kwento. Ang ginawa ko ay nagla-live ako sa Facebook at nang-eengganyo na yung mga dati nating followers dati o listeners sa radyo ay mag-share ulit ng kanilang kwento. Kasi that time, kagagaling ko sa abroad at wala na rin ako sa radyo. At noong mga panahong yun ay nakakausap pa natin si Sherlyn. Ini-encourage ko siya na mag-share na ng part 2 ng kanyang kwento. Unfortunately, wala siyang kopya ng kanyang part 1. So paano natin pagtagni-tagni o paano natin masusundan yung kanyang kwento, ayaw naman niyang magsimula ulit sa simula. Hanggang sa na-hack yung Facebook natin at nawalan na tayo ng communication kay Sherlyn. And very thankful ako dahil si Neil Brand ay shinare niya ang kanyang napakaraming files na mga CLS stories. Although hindi perfect ang audio quality, parang nirecord yata niya sa radyo nila habang nagbabasa ako live ng kwento. Pero naiintindihan naman. And again, thank you so much, Neil Brand, for sharing your file. Kaya narito ang kwento ni Sherlyn noong DJ pa ako, matagal na yon. At sana'y magsilbing panawagan ito, Sherlyn, para ituloy na ang magbabahagi ng part 2 ng iyong kwento. Muling pakinggan, I believe maraming hindi nakarinig nito. Kwento ni Sherlyn, hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kapuso, magandang oras po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sherlyn. Mula nung mamulat ako sa mundong ito, naging napaka-ordinaryo ng buhay ko. Hindi ako nagkapos sa pera o material na bagay dahil suportado ako ng mga auntie kong nasa abroad. Ang kulang lang talaga sa akin, pagmamahal. Noong magkaisip ako, nagsimula akong maghanap ng pagmamahal. At noong matuto na akong umibig, noon ako nagsimulang mangarap. Simpleng pangarap lang na makatagpo ako ng taong magmamahal sa akin at mamahalin ko rin. Yun lang ang aking pangarap. At noong pista namin noong 1999, noon ko nakita ang lalaking tutupad sa aking simpleng pangarap. Masasabi kong love at first sight iyon dahil noong salubong pa lang namin, noong salubong pa lang ng aming mga mata, kagad kong naramdaman ang pagtibok ng aking puso sa kanya. 16 years old ako noon. Wala pang 2 linggo nang magtapos kami ng high school. Nung hapong iyon ay kasama ko ang mga matatalik kong kaibigan ng sina Paula, Reyna at Myron. Galing kami kina Reyna noon at papunta kami dito sa bahay upang tulungan naman nila ako sa ilang mga gawain, lalo na sa pagluluto ng mga dessert bilang handa sa pista. Bisperas noon kahit marami ng tao sa kalsadang nagiging pinakamaalikabok kapag panahon ng pista. Rough road pa noon ang kalsada dito dahil ito ay isang barangay na masasabing malayo sa kabihasnan at ang pista ay pinakahihintay na sandali sa buhay ng bawat tao dito dahil nga maraming bisita ang dumarating. Noong araw na yon nang magsalubong ang mga mata namin ni Nico, ang aking first love, akala namin ay isa siya sa mga dayong makikipista lang dahil nakabihis siya at maganda ang kanyang forma. Matangkad siya, katamtaman pangangatawan, hindi gaanong maputi, medyo singkit, medyo matangos ang ilong,
at natural na mapula ang kanyang labing bahagyang ngumiti sa amin noong makasalubong namin siya sa kalsada. "Hi!" Si Myron kaagad ang malanding bumati sa kanya. Tumango lang siya pero sa akin muling tumingin bago tumuloy sa paglalakad. Kinilig sina Myron at Reyna noon. Gwapo daw at ang lakas ng dating. Nakita ko din ang katangiang yon pero naunahan lang akong magsalita ng mga kaibigan ko. Ngunit mula nung sandaling yon ay hindi na nawala sa isipan ko ang kanyang gwap mukha at ang matikas nitong tindig. Lumutang ang imahinasyon ko noon kasabay ng pag-asam na sana siya na ang lalaking tutupad sa aking pangarap na magkaroon ng buhay na punong-puno ng pag-ibig. Kinagabihan ng bisperas ng pista, kasama ko ulit ang mga kaibigan kong sina Paula at Myron sa gym ng barangay. Si Reyna kasi ay mas matanda sa amin ng 2 taon, kaya't noon ay 18 na siya at isa siya sa hilera ng mga kadalagahang nakikipagsaya upang tumulong sa fundraising ng barangay na siyang nagpasimuno ng sayawang yon. Kami ay nasa likod ng mga kadalagahan noon. Nanonood lang sa mga sumasayaw nang bigla na lamang may kumalabit sa akin. Paglingon namin, kaagad kinilig si Myron. Sina Jess at Nico ang nakita ko at si Nico ay may sinasabi pero hindi ko maintindihan dahil masyadong malakas ang tugtog. Sumenyas din si Jessie na doon daw kami mag-usap. Sumama naman kaming magkakaibigan at noong medyo malayo na kami at nagkakarinigan na kami, ipinakilala sa amin ni Jessie si Nico. Una niyang pinakilala si Myron at ang sabi ni Jess, "O Nico, ito si Myron. Pusong babae, boses babae, kilos babae pero Myron siyang lawit." Tinampal ni Myron si Jess noon pero hindi pinansin yun ni Jess. Eto naman si Paula. Pinsan ko yan at magaling magluto ng pansit yan. The best. Nakipagkamay si Nico kay Paula at bahagya akong nagtaka dahil tinanggap ni Paula ang pakikipag-shake hands ni Nico. Alam ko kung gaano ka-conservative si Paula at hate na hate niya ang makipagkamay sa lalaking bagong kakilala. Pero nakapagtataka na ang palad ni Nico ay tinanggap niya. Nagpatuloy sa Jess sa pagpapakilala sa amin. And of course, ang pinakagusto mong makilala, Nico, ang pinakamagandang babae dito sa aming barangay, si Sherlyn. Hindi ko alam kung alin ang uunahin ko noon, kapuso. Ang kontrahin ang malabis na papuri sa akin ni Jess o ang tanggapin ang palad ni Nico. Hindi ko nagawang magsalita dahil ang totoo parang niyakap ni Nico ang buong puso ko nang magkadaop na ang aming mga palad. Noon palang, kapuso, masasabi ko nang nakapasok na kaagad si Nico dito sa aking puso. Sa bahay kubo ni na Jessie kami napadpad nung gabing yon. Nasa likod itong bahay nila at doon kami nagkwentuhan sandali. Noon palang, kapuso, ay ramdam ko nang may gusto sa akin si Nico dahil panay ang sulyap niya sa akin. Nakikita ko siya sa sulok ng aking mga mata kasi nahihiya naman akong salubungin ang kanyang mga mata kapag susulyap siya sa akin. Sa mga pagkakataon na hindi siya nakatingin sa akin, ako ang nakatingin sa kanya at gustong-gusto kong pagmasdan ang mga mata at labi niya. Ang ganda kasi talaga ng lips ni Nico at ang mga labing yon ang nais kong magpalasap sa akin nang sinasabi nilang tamis ng unang halik. Kaya lang may 2 batang biglang dumating at sinundo si Nico. Kanina pa raw siya hinahanap ng papa niya.
Magalang siyang nagpaalam sa amin at ako habang pinapanood siyang palayo ay may kung anong paghigpit sa dibdib ko. May panghihinayang dahil hindi ko man lang siya nakasama ng matagal-tagal. Kinabukasan ay kapistahan na. Marami kaming bisita at sa tulong ng mga binayaran ni Lola Marga ng mga tao upang tumulong sa handahan, ay mairaraos ulit namin ang pista. Dumating si Jess, may dalang sulat. Galing kay Nico, sabi niya. Bakit pa sulat-sulat pa siya? Kunwari sabi ko. Wala na siya. Umuwi na siya kaninang madaling araw. Bigla akong nalungkot nung malaman kong wala na pala si Nico. Sandali ako nagkulong sa aking silid at binasa ko doon ang sulat na iniwan niya. Pinaabot kay Jessie. Ang laman ng sulat, Dear Sherlyn, akala ko kahapon maboboring lang ako dito sa lugar niyo pero nang makita kita sa kauna-unahang pagkakataon, bigla ko na lang nagustuhan ng manatili dito. Kaya lang kailangan naming umalis kaagad ng papa ko. Bad trip nga kasi hindi man lang tayo nakapagkwentuhan ng matagal. Hindi man lang tayo nagkakilala ng lubusan. Pero alam mo, kahit hindi pa kita gaanong kakilala, masasabi kong mahal na kita. Pasensya ka na lang kung nasabi ko ito. Ayaw ko kasing tinatago ang damdamin ko. Babalik ako, Sherlyn. Babalik ako. Pangako yan. Hindi ko alam kung kailan pero siguradong babalik ako. Sana pagbalik ko, wala ka pang boyfriend para maligawan kita ng maayos. Ingat ka sana palagi. At tandaan mo ito. Kahit magkalayo tayo, isipin mo lang lagi na mayroong isang taong laging iniisip ka at nasasabik na makasama ka. Ako yon. Sa CSU dyan sa bayan lang kami nag-aral ni Myron. Si Paula nagpunta ng Manila sa ate niya na magpapaaral sa kanya. Si Reyna naman ay dyan sa Tugigaraw nag-enroll. Sila at si Jessie ang nakakaalam ng laman ng sulat na iniwan ni Nico sa akin noon. Sulat na kulang na lang ay ipalaminate ko para hindi masira at upang magsilbing katunayan sa kanyang pangakong babalik siya at liligawan niya ako ng maayos. Ang pag-ibig nakakabaliw, nakakabobo. Napatunayan ko yan kapuso dahil inibig ko si Nico dahil lang sa sulat na yon na pinanghawakan ko. Nakakabobo dahil naniwala akong babalik siya. Maraming panghihinayang si Myron sa mga lalaking lumapit sa akin para manligaw sa loob ng 3 taon namin sa kolehiyo. Oo, kapuso, mula first year hanggang third year college, wala akong pinansin sa mga manliligaw ko. Pero dumating bigla si Andrew noong 4th year na kami. Isa siyang transferee at nanligaw kaagad sa akin. Nasa kanya ang mga katangiang muling nagbigay ng tiwala sa puso ko para magmahal. Matapos ng mahigit 3 taong pagmumukhang tanga sa paghihintay kay Nico.
Halos magkasing puti lang kami ni Andrew Daniel. Yun ang kanyang kumpletong pangalan. Andrew Daniel. Pero ako mas gusto ko siyang tawaging Andrew, kuminsan Daniel. Pero si Myron, gustong-gusto niyang tawagin si Andrew ng Daniel. Si Andrew Daniel, napakadesente ng kanyang galaw at pananalita. At biglang may nakatapat si Claire na pinakamatalino sa klase nang dumating si Andrew Daniel. Kasi kahanga-hanga din ang kanyang talino. Hindi nga lang gaanong gwapo si Daniel, pero dahil sa linis ng kanyang pananamit at sa kanyang magandang ngiti, nagustuhan ko na rin siya. Sinagot ko nga si Daniel at naging kami. Maraming babae ang nainggit, pero yung unang tangka ni Daniel na haggan ako ay hindi siya nagtagumpay dahil nagulat ako at nakailag ako. Sorry, sabi pa niya noon. Wala mo na kasing ganun, Daniel. Well, I know, normal lang. Sana sa magkarelasyon ng kiss, pero pasensya ka na. I really don't feel like doing it yet. Sabi ko. I understand. Nakangiting sagot niya. Kaya lang noon pa lang ay nagtataka na ako. Kasi bakit wala akong maramdamang kakaiba para kay Daniel? Bakit ayaw kong haggan niya ako samantalang si Nico, unang pagkikita pa lang namin ay kaagad na akong naghangad na sana kay Nico ko matikman ang tinatawag ng tamis ng unang halik. Sumapit ang semestral break noong 4th year college na kami. Sobra akong nabagot. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon dahil labis ang pagka-boring na nararamdaman ko. Pakiramdam ko na buhay ako ng 20 years na wala man lang kwenta, wala man lang saysay. Napapaisip ako noon, kapuso, bakit masyadong ordinaryo ang buhay para sa akin? Bakit yung ibang tao makukulay ang buhay nila? Exciting, masaya. Bakit ako hindi? Bakit kailangan akong ipaampon ng mga magulang ko sa aking tita Corazon? Tuloy ay lumaki akong may inggit sa ibang bata, lalo na kay Paula na laging first honor noon dahil tuwing graduation ay may regalo sa kanya ang daddy niya. At sa lahat ng okasyon sa school, nandun ang mami niya at ang daddy niya at tuwang-tuwang pinapanood siya kapag may intermission number kami. Ako mula nang mag-abroad sina Tita Corazon at Tita Mayet, solo flight na ako. Bibihisan lang ako noon ni Lola pero pagkatapos noon, mga kaibigan ko na rin ang aking kasama. Sagana rin naman ako sa mga material na bagay dahil mapera ang dalawang tita kong matatandang dalagang nagsipag-abroad sa London. Pero hindi naman ako napapaligayan ng mga material na bagay na yon. Kung sa Maynila din sana ako nag-aral ng college kagaya ni Paula, siguro sasaya din ako. Pero hindi pwede dahil parang masyadong napagplanuhan ng dalawang tita ko ang pag-ampon nila sa akin. Yun ay upang may makasama ang kanilang ina na si Lola Marga dito sa barangay na ito. November 2 ang birthday ko. All Souls Day. Naisip ko pa nga, parang ito yata ang isa pang dahilan kung bakit patay ang buhay ko. Walang buhay. Noong semestral break na yon, magtu-20 na ako pero wala pa akong matatanda ang pangyayaring sobra kong ikinatuwa. Laging normal, laging ganun. Kumpara sa mga kwentong nabasa ko sa mga pocket books ng mga tita kong matatandang dalaga. Boring ang buhay ko, wala man lang twist.
Dumating si Myron dito sa bahay nung araw na yon, nakasalukuyan ang sem break. Agad niyang napansin na wala man lang daw sigla ang mukha kung makita siya, as if naman matagal na kami hindi nagkita, ilang araw pa lang naman. Hoy, nandito ako. Papansin pa niya, pero talagang wala ako sa mood. Nanahimik din siya nakatitag sa akin. Parang hinintay niya akong magsalita. Ay, nakaka-boring naman. Wala man lang nangyayaring kakaiba. I have a suggestion. Ano? I-break mo si Daniel at ipasa mo siya sa akin. Ano, Ipek? I think so. Kasi may mangyayaring kakaiba, di ba? Mismo. Gaga? Huh? Ano ko, tanga? Ramdam kong hindi ko mahal si Daniel pero ayaw ko naman siyang ipamigay, lalo na sa bakla kahit kaibigan ko pa. Mabait naman kasi sa Daniel, yun nga lang, boring din ang relasyon namin kasi nga wala naman akong kilig na nararamdaman sa kanya. Noon ko muling naiisip si Nico at yung sulat niyang nakalagay sa piraso ng notebook, nasa akin pa. Gusto kong isiping niloko lang ako ni Nico. Pinaniwala. Pero sa sulok ng puso ko may pag-asam na muli siyang makita at naroon ang paniniwalang may malaki lang siyang dahilan kung bakit hindi siya nakabalik. Si Mang Robert ang tatay niya. Pinakamayaman dito sa aming barangay. Pero marami siyang asawa at wala siyang pinakasalan sa mga ito. Malaki ang bahay nila dito sa barangay pero luma na. At kahit may mga partes ng sira, ay hindi pinapagawa dahil ang magpapagawa daw nito ay kung sino ang magmamana sa mga anak niya. Si Nico ay isa lang sa mga anak ni Mang Robert mula sa mga babaeng hindi niya pinakasalan. Si Aling Selly na taga dito sa amin ay may 3 anak kay Mang Robert. At mayroon pang taga Pampanga, si Aling Mirna na may 2 ding anak kay Mang Robert. May anak pa raw si Mang Robert sa Cebu. At si Nico na iba rin ang ina. Si Aling Selly ayon sa mga kwento ng mga taga dito ay pinakamatapang na asawa ni Mang Robert at pinaniniwalaan ding siyang may pinakamalakas na kapit kay Mang Robert. Kasi nakakapunta si Aling Selly kahit saan nandun si Mang Robert. Mayaman kasi si Mang Robert. Dito pa lang sa amin ay napakalawak ng kanyang lupain. At kapatid lang ni Aling Seti ang namamahala sa mga lupain nila dito. May mga buildings at apartment pa daw si Mang Robert sa Maynila. May negosyo sa Pampanga at sa Cebu. At meron pa siyang property sa Ilocos. Kapag may magarang sasakyang pumapasok dito sa aming barangay, si Mang Robert kaagad ang inaasahan ng mga taong nasa loob ng sasakyan. Dahil si Mang Robert lang ang madalas dumating sakay ng iba't ibang klase ng magagarang sasakyan. Ang pagiging isa lang sa maraming anak, si Nico ni Mang Robert sa mga babaeng hindi niya pinakasalan ay walang kaso sa akin dahil ang totoo wala akong pakialam sa family background. Ang sa akin kapag tumibok ang puso ko para sa tao na ito ay maging sino pa siya, mamahalin ko siya. Naramdaman ko ang natatanging pag-ibig na yon kay Nico. Pero hindi naman siya bumalik gaya ng pangako niya. At yun ay nagdulot ng sakit at lungkot sa puso ko. Taong 2005 nung magtapos kami sa kolehiyo pero gustuhin ko mang magtrabaho. Wala din lang naman akong mapasukan dito. Hindi ko naman pwedeng iwanan si Lola Marga dahil sabi ng mga auntie ko, pasuswelduhin na lang daw nila ako para lang may makasama si Lola Marga. Hindi nila maintindihan
Ang katotohanan, gusto ko naman sanang lumabas sa bayang ito at hanapin ang kapalaran ko sa ibang lugar. Hindi nila ako nagre-reklamo dahil sa totoo lang, wala naman akong pwedeng isumbat sa kanila. Si Lola Marga naman, wala ding problema sa kanya dahil maliban sa pag-iinis niya sa akin na magmamana daw ako sa mga anak niyang matatandang dalaga. Si Lola, kabaliktaran ng ibang lola na istrikto sa apo. High school pa lang ako, tanong na ng tanong si Lola kung may boyfriend na ako. Gusto daw niyang magkaroon ng baby dito sa bahay. Noong malaman niyang may boyfriend na ako, si Daniel, tuwang-tuwa siya. Kasal ka agad ang tinatanong niya. Nung sabihin kong hindi ko gaanong mahal si Daniel, ang sabi niya, narinig ko na yan sa mga tita mo noon at alam mo, nakikita ko talaga. Magmamana ka sa kanila. Mapilis na lalaki hanggang sa tumanda ng dalaga. Naiinis na rin ako sa sarili ko doon, kapuso. Lalo na noong graduate na ako, sobra na akong nabuboring sa buhay ko. Tinatadong ko din ang sarili ko, bakit hindi ako malandi? Bakit madalang ako magkagusto sa lalaki? May pagka-tomboy kaya ako? Pero kung tomboy ako, hindi ko naman siguro pipiliin ang mag-alaga ng mga mamahaling orchids para lang may libangan ako. Kahit pa muli akong pinaparunggitan ni Lola noong simulan kong mag-alaga ng orchids. Ang sabi niya, ay nako, pala tandaan niya ng pagiging old maid, pag-aalaga ng orchids. Hindi ko tuloy siya pinapansin dahil alam ko namang walang patutunguhan ang usapang yon. Pero sa totoo lang, ayaw kong tumandang dalaga. Ayaw kong mamuhay mag-isa. Natatakot akong pumangit at tumanda at wala nang magkakagusto sa akin. Ganito ang takbo ng isip ko nung hapong yon habang ini-sprayhan ko ang mga orchids ko nang bigla na lang may batong tumilapon sa harap ko. Maliit lang naman na bato. At alam kong may nambato sa akin. Hindi lang ako tinamaan. O sinadya niyang hindi ako patamaan. Inis akong lumingon sa bakod para alamin kung sino. Pero natigilan ako nung makita ko kung sino ang nakangiting lalaking nasa labas ng bakod. Kumusta ka na? Bati niya. Papatak na ang luha ko noong makita ko siya pero pinigilan ko ang umiyak. Nico, buti kilala mo pa ako. Sabi niya nung lapitan ko siya sa bakod. Hindi ko magawang ialis sa mga mata ko sa gwapo niyang mukha dahil parang may takot ako na baka bigla na lang siyang mawala ulit. Akala ko hindi ka na babalik. Nag-promise ako, di ba? Babalik ako. Sabi niyang nakatitig sa mga mata ko. Noon, kapuso, hindi ko na napigilan ang luha ko. Gusto ko siyang iyakapin. Gusto ko siyang hagkan. Nung hapong yun, kapuso, mas maraming pagkakataong kausap ni Lola Marga si Nico. Nahihiya ako sa mga pinagsasabi ni Lola. Masyado niyang ipiramdam kay Nico na desperada siya magkaroon ng apo at kulang na lang ay ipagduldulan niya ako kay Nico. Pero habang nag-uusap sila ay sinamantala ko ang pagkakataong makausap si Daniel sa cellphone ko. Nakipag-break ako kay Daniel. Nagulat siyempre siya, pero sinabi ko ang totoong dahilan at humingi ako ng tawad sa kanya. Alam kong hindi ako gaanong naunawaan ni Daniel, pero ayaw kong mawala sa akin si Nico.
Ayaw kong ayawan niya ako kapag nalaman niyang hindi nangyari ang inaasahan niyang pagbalik ko ay wala pa akong boyfriend. Kaya lang na magkausap na kami ni Nico bago siya umalis, nagulat ako sa tanong niya. Kumusta na kayo ng boyfriend mo? Sino na nga yun? Daniel ba yun? Kinawawa mo yung tao ah. Sabi niya pero nakangiti. Para sa'yo, kaya ako ginawa yon. Kasi mahal kita, sabi ko. Gagawin ko rin yan para sa'yo, Sherlyn. Honestly, may girlfriend din ako. Makikipag-break din ako sa kanya. Ngayon na. Formality lang pero alam kong hindi siya magiging kagaya ni Daniel na magmamakaawa para huwag ko siyang i-break. Kasi si Leslie, matagal na akong hinahamon ng break-up. Ayaw ko lang kasi mahal ko siya. Pero this time, since nagawa mong malakit ng tao para sa akin, handa rin akong masaktan para sa'yo. Hindi ako nakapag-react sa sinabi niyang yun. Matapos ng ilang sandaling katahimikan, ay nakatitig sa akin si Nico bago nagsalita. Hindi ko alam kung tama ito, Sherlyn, pero gusto kong pahalagahan ang 3 taon na paghihintay mo sa akin. Sabi niya. Paano mo naman nalaman na 3 taon akong naghintay sa'yo? Tanong ko. Kay Jessie din. Ikaw lang naman ang subject ng usapan namin mula nung dumating ako kaninang madaling araw. Pati nga daw, barkada niyang gwapo nanligaw sa'yo. Pero hindi mo raw pinansin. Totoo yan, Nico. Naghintay ako sa'yo. Akala ko lang, pwedeng pumasok sa puso ko si Daniel pero mali ako. Dahil hindi ko kayang tanggapin ang mga labi niya nung hagkan niya ako. Ang mga labi ko, Sherlyn, matatanggap mo ba? Nakangiting tanong niya. Noon ay napatitig ako sa mga labi ni Nico. Hanggang sa dahan-dahan niya itong inalapit sa mga labi ko. Nung maramdaman ko ang pagsayad ng mga labi niya sa labi ko, pumikit na lamang ako at lubusan kong dinama ang mga halik na yon. Tuwang-tuwa akong kinausap ni Lola Marga nang umalis na si Nico. Huwag ko na raw siyang pakakawalan. Magpakasal na raw kami kaagad. Sasaya daw ang bahay na ito kapag may sanggol na siyang nakikita at inaalagaan. Sa totoo lang gusto ko rin yun, kapuso. Gusto ko rin magkaroon ng sanggol dito kung si Nico ang magiging ama nito. Pero hindi naging madali ang mga sumunod na araw kahit na dito na sa baryo nakatira si Nico. Noong pangalawang araw niya dito, hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Kinagabihan na lang siya nag-reply pero kaagad ding nagpaalam. Pagod daw siya at masakit daw ang katawan niya at matutulog na raw siya. Nasaktan ako kasi parang ayaw niya akong makatext pero nagawa ko pang nagtanong. Bakit ka napagod? Ano bang ginawa mo? Tanong ko pero hindi na siya nag-reply. Kinaumagahan, tinext ko pa rin siya pero hindi pa rin nag-reply. Nalaman ko lang ang totoong ginagawa ni Nico nang makita kong padaan si Jessie at tinawag ko siya. Nahaharap sa makatotohanang extra challenge ang boyfriend mo, bago, Sherlyn. Nakatawang sagot ni Jessie. Ano? Anong extra challenge? Silang magkakapatid. Nandyan ngayon. Pati ang tatay nilang si Mang Robert. Ano ngang extra challenge? Tanong ko. Matanda na kasi si Mang Robert at may sakit pa. Gagawa raw siya ng testamento para sa mga anak niya
At ang laki ng mana na ibibigay sa anak ay nakadepende kung paano nila haharapin ang mga pagsubok na ibibigay sa kanila nung matanda. Ganon? Ganon ang kwento ni Nico sa akin At yun nga, pinagbubukid sila ngayon. Pati yung dalawang babaeng kapatid ni Nico sa ama. Pati yung mayabang na si Arnold, nagbubukid ngayon. Kwento pa ni Jessie. Ang tinutukoy niyang Arnold ay ang anak ni Aling Selly na dito rin ipinanganak at lumaki, pero sa Maynila na nag-high school at nag-college. Matapobre si Arnold, pati ang kapatid niyang si Aiza. Hindi sila nakikihalibilo sa mga tao dito. So yun, si Arnold magbubukid. Nakatawang tanong ko kay Jessie. Nakatawa din siyang sumagot. Lahat nga sila Pati yung mga babaeng sosyal na sosyal kung titingnan mo. Maghapon sa bukid. Kaya pala sabi ni Nico pagod daw siya at masakit ang katawan niya. Hindi rin naman kasi sanay si Nico sa mga gawaing bukid Kahit hindi siya buhay mayaman sa Maynila, hindi naman yung nakaranas ng mahihirap na trabaho doon. Kwento pa ni Jessie. Pero bigla na lang ako nalungkot nang may maisip ako. Bigla na lang. Naisip ko na hindi ako binalikan ni Nico dahil mahal niya ako. Hindi niya ako binalikan dahil nangako siyang babalik siya. Bumalik siya dahil lang sa extra challenge sa kanila ng tatay nila para magkaroon sila ng malaking mana. Masarap isiping bumalik siya. Pero hindi ko kailangang umasa o mangarap ng gising na makasama ko siya ng matagal. Dahil sa katotohanang hindi ako ang dahilan kung bakit siya bumalik dito. Masakit sa akin ang katotohanan yun na hindi siya bumalik talaga para sa akin. Pero sinarili ko na lang ang sakit at hindi ko nagawang sumbatan si Nico. Iniwasan ko na lang ang mag-text sa kanya at ramdam kong totoo ang hinala kong hindi niya ako mahal dahil nung hindi ko siya tinitext ay hindi rin talaga siya nagtitext. Hanggang sa aminin ko sa sarili ko, naloko nga lang ako, naniwala. Naawa ko sa sarili ko pero itinatawa ko na lang. Bakit nga naman kasi ako naniwala sa isang lalaking taga Maynila, ako na probinsyana? Napupuyat ako sa kakaisip kay Nico. Sa pagluha at sa pagtuturo sa sarili kong kalimutan na lamang siya. Pero may isang umagang pagmulat ko ng mga mata ko, akala ko nananaginip lang ako. Mukha kasi ni Nico ang kaagad kong nakita. Ganda mo pala kapag tulog ka, sabi niya. Agad ako napabangon. Pinapasok na ako ni Lola kaya pumasok na ako dito, sabi niya. Nagbago ang itsura ni Nico noon. Sa tingin ko lalo siyang gumwapo dahil umitim siya at tumubo ang mga bigote niya. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko. Bakit? Sobra ba akong pumangit? Tanong niya. Hindi. Gumwapo ka pa nga para sa akin. Kaya lang, sunog na sunog ang balat mo. Hayaan mo na. Ginagawa ko to para kay Papa, sagot niya. Talaga? Para sa Papa mo? O para sa mamanahin mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sa halip ay bigla siyang tumayo at humakbang papuntang pintuan. Guilty siya. Pero bago siya makalabas ay muli siyang nagsalita. Nagpunta ako dito para makikain ng breakfast.
at upang yayain kang magsimba. Sabi niya tsaka tuluyang lumabas. Pagbaba ko ng kusina matapos magbanyo, magkarap na sila ni Lola sa pagkainan at masaya ang kwentuhan nila. Tumayo pa noon si Nico para hilain ang uupuan ko. Umupo ako at napansin kong iba ang saya ng mga mata ni Lola Marga. Tuwing linggo, makikikain ako dito. Okay naman kay Lola Marga sabi niya. Sabi ko nga sa'yo, Nico, kahit araw-araw pwede kang makikain dito Sagot naman ni Lola. Linggo lang po kasi ang rest day namin. Kapag po linggo, malaya kami, kahit saan kami pumunta, kahit anong gawin namin. At tuwing linggo, gusto kong kasama ko kayo, sabi niya. Natutulala pa rin ako noon sa tuwing mapapatitig ako sa gwapong mukha ni Nico. Hindi ko alam kung bakit pero parang mayroon siyang mahika na kumakabig sa kaluluwa ko. Noong umagang yun ng linggo ay nagsimba nga kami ni Nico pero hindi niya ako pinayagang magbihis ng maganda. Siya man kasi ay nakasimpleng t-shirt at pantalon lang at nakatsinelas. Naglibot kami sa bayan, kumain ng kung ano-ano at noon niya lubos na naikwento sa akin ng extra challenge para sa kanila magkakapatid sa ama. 6 daw sila. Siya, si Arnold, ang kapatid niyang si Aiza, si Briggs, si Anthony at si Micaela. Iba't iba ang mga nanay nila, pero iisa ang ama nila. May mga kapatid din daw silang hindi na sumali sa challenge. Yung mga nakatatanda nilang kapatid na may magaganda ng buhay, payayaman na rin. Si Arnold ang pinakamatanda sa kanila dahil 3rd year na raw ito sa kursong law. Sumunod si Briggs na isa ng registered nurse. Si Nico ang sumunod na incoming 5th year sa kursong mechanical engineering. Tapos sina Aiza at Anthony ay parehong 3rd year college. Pinakabata si Micaela na katatapos lang daw ng high school. Hindi raw sila magkaka-vibes. First time nga daw makita ni Nico ang mga kapatid niya maliban sa magkapatid na sina Aiza at Arnold na na-meet niya noong unang pagkakataong pumunta siya dito noong pista namin noong 1999. Alam mo yung parang Big Brother house? Makakasama mo sa isang bubong ang mga taong noon mo lang nakita. Pero kapatid mo pala. Kwento ni Nico noon. Ka-vibes mo ba sila? Tanong ko. Si Micaela, malapit sa akin. Sweet siya, saka masayang kasama. Yung iba. Lahat kami kasi nahihirapan sa mga challenge Kaya parang mahirap makipagkasundo kapag hirap na hirap ka na. Kapag pagod na pagod ka na. Mag-araro, magtabas ng pilapil. Ngayon ko lang naranasan yung mga yan. Sabi niya tsaka niya ipinakita sa akin ang mga pumutok na kalyo sa palad niya. Naawa ako. Pero kung kaya nila, mas kaya ko dahil ako lumaki ako sa hirap. Sila lumaking mayayaman dahil iba ang mga nanay nila ako, ma-pride yung nanay ko. Kaya hindi ako naambunan ng kasaganaan ng buhay mula kay Papa. Bakit hindi kayo pare-pareho ng mga kapatid mo pagdating sa financial support? Iba nga ang nanay ko. Ayaw niyang tumanggap ng kahit ano kay Papa dati dahil ang gusto niya, pakasalan siya ni Papa. Pero hindi naman madali yun dahil maraming babaeng aangal. Hindi nga basta-basta na nakakatuntong si Papa sa bahay namin
Alam mo, mula nung maliit ako, ilang beses ko palang nakasama si Papa. At sandali lang. Buti pumayag ang mama mo na makasali ka sa challenge. Tanong ko. Actually, ayaw niya. Inaway muna siya ni Papa bago siya pumayag. Sabi niya, lamunin na lang daw ni Papa lahat ng kayamanan niya. Bakit daw kailangan pa niyang pahirapan ng mga anak niya bago niya pamanahan? Anong sabi ng Papa mo? Sabi niya pinaghirapan daw niya lahat ng meron siya, kaya hindi daw niya basta ibibigay. Kailangan daw naming ma-experience ang hirap para matutunan naming pahalagahan ng mga iiwan niya sa amin. Okay lang naman sa'yo yun, di ba? Tanong ko. Tumitig siya sa akin at nakita kong namasa ang mga mata niya. Noon ay parang mapapaluha siya. Sa totoo lang, Sherlyn, alam kong hindi ka maniniwala sa akin, pero hindi ako sumabak sa challenge dahil lang sa mana. Sumama ako dito dahil sa idea na makakasama ko ang ama ko sa isang bahay ng medyo matagal. Yun ang pangarap kong mangyari noon pa. Kumusta naman yung pagsasama niyo ng Papa mo sa isang bahay? Sa ngayon, hindi pa okay kasi parang hindi anak ang turing niya sa amin. Alam mo yung parang matapang na opisyal at kami ay mga kadet na nagtitraining sa isang kampo. Pero at least, Sherlyn, nakita ko na kung paano kumain sa Papa, kung anong itsura niya kapag tulog siya, kung paano siya magalit. Ang hindi ko pa nakikita ay kung paano siya ngumiti. At hindi ko pa naririnig ang tunog ng tawa niya. Mahal na mahal mo ang Papa mo, Nico, sabi ko, pero hindi siya sumagot. Nagpunas siya ng luha gamit ang kamay niya. Gusto ko siyang hawakan o yakapin para maiparamdam ko sa kanya na may karamay siya, pero hindi ko ginawa dahil hanggang noong araw o oras na yon ay parang hindi ko pa rin ramdam na kami na nga ni Nico. Noong sumunod na gabi, Kapuso, nagulat ako dahil biglang tumawag si Nico. Ang lakas ng paghinga niya. Ang sabi niya, Sherlyn, huwag ka munang magte-text ha. Kukunin kasi ni Papa ang mga cellphone namin eh. Hintayin mo na lang ako sa linggo. Pagkatapos ng Kapuso ay wala na siya sa linya. Napangiti na lang ako at hindi ko maiwasang mainis sa kanilang ama. Sang-ayon kasi ako sa pananaw ng mama ni Nico. Bakit kailangan pa silang pahirapan bago bigyan ng mana? Anak naman niya mga ito at obligasyon ng mayamang magulang ang bigyan ng kabuhayan ng mga iiwan nitong anak. Hindi po ba? Ang sabi ko pa, maarte masyado ang ama nila. Pero hanga ako kay Nico kung totoo mang hindi niya ginagawa ang challenge dahil lang sa mana. Nauunawaan ko siya kung bakit gutom siya sa pagmamahal ng isang ama dahil ganun din ako. Ako lang kasi sinanay ko lang sarili kong walang ama. May tatay ako, nasa Nueva Vizcaya, pero hindi ko siya nakakasama mula pa nung maliit ako. Nung Sabado, hindi ko napigilan ng sarili kong masabik kahit makita ko lang sandali si Nico. Kaya nung dumating si Myron, sinabi kong lilibot lang kami sa bungad baka sakaling makita ko si Nico. Sa bungad kasi ang bahay nila. Malaki, up and down pero luma na talaga. Kahoy ang itaas, simento ang ibaba. Nakita nga namin silang magkakapatid na tulong-tulong sa pagpipintura ng malaking bahay.
Kulay puti ang pinipinta nila na may accent na kulay blue. Pati ang malaking ngunit nag-iisang puno sa harap ng bahay nila ay pininturahan din nila yung bandang ibaba ng puno. Nung matapat kami sa bahay nila ay biniling ko si Myron na huwag magpahalata. Hindi ko nakita si Nico noon. Wala siya sa mga nagpipintura sa dingding, pero nung makalagpas na kami sa bahay ay bigla na lang may pumaswit. Paglingon ko'y nakita ko si Nico sa tuktok ng bubong. Doon pala siya na-assign ang pagpipintura sa lumang yero na bubong. Sumenyas siya bigla, tsaka nagpintura ng hugis puso sa bubong na wala pang pintura. Tsaka niya ako tinuro. Kinilig si Myron at syempre ako din. Pero nagpatay mali siya lang ako kahit na ang totoo, naglulundag na noon ang puso ko. At nung muli akong lumingon, nakangiti pa rin sa akin si Nico at kumakaway siya sa amin. Kina Jessie kami napadpad ni Myron noong araw na yun na naglibot kami at nakita namin sina Nico na nagpipintura na kanilang lumang bahay. Nandun noon ang uncle ni Jessie na si Uncle Ramon na magsasaka at ang bukid dito ay katabi ng bukid na pagmamay-ari ng papa ni Nico. Maraming kwento noon si Uncle Ramon. Yung Aiza at Arnul, mga anak ni Selly. Hindi magtatagal yung mga yon. Sila ang pinakamaangal sabi niya. Lalo na yung Arnul, asus, swapang. Ang lakas man lamang, kwento niya. Mang Ramon, sa tingin mo, sinong magtatagal sa kanila? Tanong ko. Yung Nico, matyaga. Pero sabi nila, laki daw yun sa hirap sa Maynila, kaya syempre hindi nakapagtataka na magtatagal siya. At saka syempre, kung mahirap ka, di hahangarin mo yung pinakamalaking mana, hindi ba? Hindi ako sumagot. Actually, gusto kong ipagtanggol si Nico pero hinila ako ni Jessie bigla. May sasabihin daw siya. Sherlyn, huwag mong sasabihin dyan kay Tito Ramon kahit sino na may karelasyon si Nico dito. Baka matanggal siya sa challenge, sabi niya. Bakit bawal ba? Bawal ka. Kaya nga brinik ni Nico yung girlfriend niya sa Manila, di ba? Pati rin yung mga kapatid niya, nakipag-break sila sa mga boyfriend nila, mga girlfriend nila, kasi ang gusto ni Mang Ramon, wala silang karelasyon. O gusto ni Mang Robert, wala silang karelasyon habang nasa challenge sila. Wala namang sinasabi sa akin si Nico na bawal yun At saka, bakit kapag linggo nasa bahay siya? Magkasama kami. Ang alam siguro ni Nico, walang magsusumbong sa papa niya na may girlfriend siya dito. Pero paano pag nalaman niya? Di patay siya. O sige, hayaan mo. Sabihin ko rin si Myron na huwag siyang magchichismis kahit kanino. Kasi alam na rin ni Myron ang tungkol sa amin ni Nico Ay oo, sabihan mo. Yung baklang yan, daldalera pa naman yan. Noong pauwi na kami ni Myron, lubog na ang araw. Tapos na ang pintura ng bubong ng bahay ni Nico. Wala na rin siya sa bubong. Hindi ko na rin makita ang hugis pusong pininta niya dahil kulay asul na ang buong bubong. Pero parang nakikita ko pa rin ang heart shape na pininta niya doon. At parang nakikita ko pa rin si Nico sa tuktok ng bubong, nakangiti at kumakaway sa akin. Nung sumapit ang linggo, naghintay ako kay Nico pero hindi siya dumating. Kay Jess ko nalang nalaman na nagpunta ng Ilocos ang mga mag-aama. Doon daw sila magcha-challenge dahil may property din ang papa nila doon. Taniman ng mangga. Lilinisin daw nila ang buong manggahan. Wala pa rin siyang text sa akin kahit minuto ako naghihintay ng kahit na hi lang, pero wala.
Sumapit na naman ulit ang linggo, gaya ng dati maaga akong gumigising para makaligo agad ako dahil ayaw ko nang maulit yung unang punta dito ni Nico na tulog pa ako. Ayaw kong makita niya akong bagong gising kaya mula noon kapag linggo maaga akong gumigising para makaligo kaagad ako. Para fresh na dati pa ang beauty ko pagdating niya. Kaso nung linggong yon, wala pa ring Nico na dumating. Sumapit ulit ang linggo. Nagwisik pa nga ako ng pabango matapos akong maligo, pero wala pa ring Nico. Araw-araw naghihintay ako ng text o kahit miss call lang pero wala. Sumapit na naman ang linggo, 7:00 pa lang nakaligo na ako. At nagbibihis na nang biglang bumukas ang pintuan. Wow! Yun ang narinig ko kay Nico. Naka-underwear lang ako noon kaya syempre mabilis kong kinuha ang tuwalya para itakip sa katawan ko pero pinigilan niya ako. Ang sabi niya, makikita ko rin naman yan pagkasal na tayo eh, sabi niya. Bigla akong naantig sa salitang kasal ngunit hindi na ako nakapagsalita nung hagkan ako ni Nico sa mga labi ko. Ang halik na yun noon ay medyo maalab pero puno ng pag-ibig. Ngunit ang halik na yon ay dinala kami ni Nico sa iba pang panig ng pag-ibig. Mas malalim, ngunit langit. Hindi ako tumanggi. Hindi lang dahil sa mahal ko siya, kundi dahil alam ng Diyos kung gaano ako nasabik ng husto sa isang linggo niyang pagkawala kaya't ayaw ko siyang biguin. Kaya kusang loob akong nagpaubaya sa kanya. Noong umaga pa rin yun habang magkayakap kami sa kama, ang sabi niya, sana Sherlyn hindi ka magbabago. Bakit naman ako magbabago? Ngayon nga lang ako nagmahal ng ganito. Salamat kung ganon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang challenge pero kahit gaano pa kahirap ang mga pagdadaan pa namin, hindi ako gagaya kina Aiza at Arnold na nag-back out na. Nag-back out na sila? Tiwala daw sila sa nanay nila na kahit hindi sila sumali sa challenge, may mamanahin pa rin sila. Nanay kasi nila ang laging kasama ni Papa eh. Eh ikaw, Nico, hanggang kailan mo kakayanin? Humarap siya sa akin at hinawakan niya ang mukha ko. Habang nandito ka. At habang nandyan si Papa, kakayanin ko. Sagot niya. Noon ay naalala ko ang sinabi ni Jessie. Sabi ni Jessie, bawal daw pala na may karelasyon kayo habang nasa challenge kayo. Bakit pasaway ka? Tanong ko. Hindi naman actually bawal eh. Kaya lang pag nalaman ni Papa na may karelasyon kami, minus 2 million pesos sa amount ng mamanahin mo. 2 million? Oo, halimbawa, apartment na 4 na pinto ang mamanahin mo, mga worth 4 million yon. Yung 2 pinto lang ng apartment mapupunta sa'yo kasi minus 2 million nga. Ang laki pala ng katapat na halaga ng karelasyon nyo. Paano kapag nalaman mo ng Papa mo na may karelasyon ka, na meron tayong relasyon, edi makakaltasan ka ng 2 million? Ay naku Sherlyn, di ba sinabi ko sa'yo na hindi ako sumama sa challenge dahil lang sa mana? Nandito pa rin ako. Lumalaban sa mga challenge dahil sa pagmamahal. Pagmamahal ko kay Papa. Pagmamahal ko sa'yo. Walang katapat na pera o mana. Ang pagmamahal ko sa inyo, Sherlyn. Tandaan mo yan. Deep in my heart, I know the strength is within.
Muli pang naulit ang pagduduyan namin ni Nico sa langit ng pag-ibig nung sumapit ulit ang linggo. Pero noon ay mas mainit na, mas maalab. Alam ni Lola na may nangyayari na sa amin ni Nico pero ayos lang sa kanya. In fact, gustong-gusto niya dahil sigurado daw na magiging maganda ang buhay ko dahil tiyak na raw na malaki ang mamanahin ng lalaking mapapangasawa ko. Pero araw pala ng Huwebes noong dumaan si Jessie. Parang walang tao kina Rico. Parang walang tao kina Nico, sabi niya. Baka nasa bukid sila. Wala yung van nila eh. Ilang araw ko nang napapansin walang tao sa bahay nila. Noon kapuso ay agad akong kinabahan. Inutusan ko si Jessie na pumunta kina Nico at alamin ang totoo. Magtanong siya. Bumalik siya makalipas ng ilang minuto at kanyang kinumpirma. Wala na daw sila. Nung Martes pa raw sila umalis, bumalik na raw ng Maynila. Nung oras dingin kapuso ay gusto ko nang tawagan si Nico pero nagpipigil pa ako dahil iniisip kong baka hawak pa ng papa nila ang mga cellphones nila. Pero nung sumapit ang madaling araw pasado 12:00 na, hindi ko na napigilan ng sarili ko. Tinawagan ko na ang number ni Nico pero ang narinig ko, unattended or out of coverage area. Paulit-ulit kong ginawa yun kahit noong umaga na. Kahit nung sumunod na araw, kahit na nung sumunod pang araw, at sumunod pang linggo pero hindi ko na makontak ang number ni Nico. Bawat pagtunog ng cellphone ko natataranta akong tingnan kung sino ang nag-text o tumatawag. Pero lagi akong nalulumbay at laging bigo dahil hindi siya. Hanggang sa sumapit ang isang araw na iba na ang pakiramdam ko sa sarili ko, lalo na tuwing umaga. Napapansin na rin daw ni Lola Marga ang leeg ko hanggang sa magtanong siya sa akin, "Buntis ka ba, Sherlyn?" Ewan ko po. Parang buntis ka eh. Sabi niya tsaka pa niya hinawakan ang leeg ko, pati ang boobs ko. Pero relax na relax lang siya. Ay mabuti pa, punta ako sa bayan, bibili ako ng pitikit, sabi niya. Tsaka nga biglang umalis. Kalmado si Lola dahil alam kong gustong-gusto niya magkaroon ng baby dito sa bahay. Pero ako sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot ako magbuntis ng walang amang kagigisnan ang anak ko. Noon pa lang ay napapaluhan na ako habang sinasambit ko ang pangalan ni Nico. Positive ang resultang ipinakita ng pitikit. Nag-alala ako pero si Lola hindi naman natuwa pero kalmado pa rin yung sinabing, "Okay ka lang? Okay lang kahit hindi ka na balikan ni Nico na yon. Ako na lang bahalang magpaliwanag sa mga tita mo. At least may bata dito." Blessing sa akin ang ganong ugali ni Lola. Tanggap ako kahit magiging dalagang ina ako pero ang tanong, paano ko haharapin ang mundong mapanghusga? Sasabihin nila akong dalagang ina. Naloko, nagpakatanga, malandi, kaya nabuntis. Kahit sa best friend ko si Myron, hindi ko magawang masabing buntis ako dahil sa takot kong baka ipagkalat niya. Noong sumunod na linggo, may kumalat na balita dito sa barangay na sobra kong ikinagulat. Patay na raw si Mang Robert, ang ama ni Nico pero nasa Maynila ang bangkay nito. Ang ilan daw sa mga kamag-anak nilang tagabayan nagsiluwas na upang makilamay. Nalungkot ako sa balitang yun pero nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asang babalikan na ako ni Nico dahil wala nang magbabawal sa kanya. Dahil wala na ang papa niya.
Pero nagbilang ako ng mga linggo, buwan. Pero walang Nico na dumating. Hanggang sa hindi ko na kayang lumabas ng bahay dahil malaki na ang tiyan ko. Sabi ni Lola, alam na raw ng lahat kaya't huwag na raw akong mahiyang magpakita sa tao. Huwag ko raw silang intindihin dahil hindi naman daw nila ako pinalalamon para magkaroon sila ng karapatang pakialaman ng buhay ko. Noon tinapangan ko na rin ang mukha ko, kapuso. Kahit hanggang bakuran lang, madiligan lang mga orchids ko. Nakikita ko nakatingin sa akin ng mga dumara ang mga kabarangay ko pero wala naman akong narinig na salita mula sa kanila. Titingnan lang ako. Siguro pag malayo na sila, tsaka sila magsasalita. Kaya lang tama si Lola. Wala akong mapapala kung mahihiya ako sa kanila. Buhay ko ito at kasalanan ko kung bakit ako nabuntis nang walang ama ang anak ko. Dahil kasi bumuka ka ako kahit wala pa akong hawak na marriage contract. Kasalanan ko at alam kong karapatan ko ang magdusa dahil nga tanga ako. Nagtiwala ako. Nagpatangay ako sa bugso ng damdamin ko. Kasalanan ko. March 2, 2006. Noong isilang ko si Nikki. Lalaki ang baby namin ni Nico. Pero kahit noong mga panahong ito, kapuso, ay umaasa pa rin akong bigla na lang darating si Nico. Si Lola Marga 3 beses siyang nagpunta sa bayan upang magtanong sa mga kamag-anak ni Mang Robert doon, pero wala daw silang kilalang Nico. Hindi raw nila kilala si Nico. Dahil nung burol daw ni Mang Robert, sabi pa ni Lola, mapagmataas daw masyado ang mga kamag-anak ni Mang Robert sa bayan. Kulang na lang daw, ipagtabuyan siya. Bakit kasi nagpupunta doon? Siyempre, iisipin nilang hihingi ka ng suporta. Kaya sinasabi nilang wala silang kilalang Nico. Ay mga gunggong pala sila kung isipin nila yun eh. Bakit mukha ba akong mahirap? Ang sa akin lang naman, syempre kailangang malaman ni Nico na may anak na kayo. Kahit kay Nico, hindi ako hihiling ng suporta. Kaya kong gastusan si Nikki. Pero iba pa rin, Sherlyn, yung sana, apelyido sana ni Nico ang dadalhin ng anak mo. Tama si Lola Marga sa sinabi niyang ito at maswerte pa ako kasi sa ibang mga single mom, kailangang maghirap para mapalaki ang anak nila dahil ako, hindi ako gumagastos kundi ang lola ko at mga tita ko. Umuwi sila noong May 2008. Sinabon lang sandali ako po, pero pagkatapos na tuwang-tuwaran na rin silang nilaro ang baby ko na noon ay 2 years old na. Halata din sa kanila na sabik sila sa baby. Pero si Tita Corazon may boyfriend ng British noon at napipinto na raw ang kanilang pagpapakasal. Panay ang dasal niya na mabuntis siya at magkaanak pa. 2 linggo lang sila noon dito. Noon ay nagagawa ko na ring lumabas ng bahay, karga ang baby ko. At mayroon pang isang hapon noon, kapuso. Maganda ang panahon, dumating si Myron at kinarga niya si Nikki.
Naglibot kami ni kina Jessie at natural madadaanan namin ang lumang bahay ni Nico. Parang haunted house na. Luma na ang pintura, bakbak na ang pintura ng bubong. Pero parang nakikita ko pa rin doon ang pinturang hugis puso na ginuhit noon ni Nico sa pamamagitan ng brush. At parang nakikita ko pa rin si Nico doon sa tuktok ng bubong, nakangiti sa akin at kumakaway. Pero wala nang kulay ang mga bagay na yon sa imahinasyon ko. Black and gray na lang nakikita ko. At lumabo pang bigla ang paningin ko dahil sa mga luhang biglang bumaha sa mga mata ko habang pinagmamasdan ko ang luma at walang katao-taong bahay ni Nico. But don't you remember? Noong year 2009, pista sa bayan namin, kasama kasi si Paula na best friend ko nung high school at dala rin niya ang anak niya at dala ko rin si Nikki. Nagsimba muna kami bago kami pupunta sa bahay ng isang kaklase namin din nung high school na birthday ang kanyang anak. Naghihintay kami noon ng tricycle na masasakyan. Nagbigla na lang may pumaradang kotse sa harap namin. Nagulat ako nung makita ko kung sino ang lalaking bumaba. Dumuretso ito, palapit sa akin at nakangiti. Kumusta? Bati niya habang nakatitig sa mga mata ko. Tsaka sumulyap kay Nikki na noon ay karga-karga ko. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Ano yun, Sherlyn? Karma? Sabi niya. Noon ay hinila ko na si Paula noon na nakasimangot na. Sino ba yan? Inis na tanong sa akin ni Paula. Sherlyn, mag-usap tayo. Habol niya sa amin. Noon ay hinarap ko siya. Wala tayong pag-uusapan, Daniel. At hindi ko tinuturang na karma ang nangyari sa akin. Masaya ako dahil may anak ako. Sherlyn, napatawad na kita. Single pa ako hanggang ngayon. Baka lang gusto mong magkaroon ng tatay ang anak mo. Willing naman ako. Mahal pa naman kita hanggang ngayon. Noon ay nagawa akong titigan si Daniel pero hanggang noong mga araw na yun ay wala pa rin akong maramdamang kakaiba para sa kanya. Kahit na aminado akong tigang ako, namimiss ko si Nico at mga ginagawa namin noon, hindi ko pa rin ma-imagine na gagawin ko yun kay Daniel. Pag-isipan mo, Sherlyn. Dadalawin na lang kita sa inyo, sabi pa niya. Noon ay muli ko siyang tinalikuran at noon ko palang nasagot ang tanong ni Paula tungkol kay Daniel. Noong nasa bahay na kami ng anak ko, nabanggit ko kay Lola Marga ang pagkikita naming muli ni Daniel pati ang alok niyang maging ama ng anak ko. Mahal mo ba si Daniel? Tanong ni Lola Marga. Ang sagot ko, naisip ko lang, Lola. Parang hindi naman na yata importante kung mahal ko siya. Ang gusto ko lang magkaroon ng ama si Nikki at magkaroon ng katuwang sa buhay. Hindi namin kayo makakasama habang buhay, Lola. Paano pag wala na kayo? Sino nang kasama namin ni Nikki? Ay di umuwi kayong dalawa dun sa Nueva Vizcaya. Dun kayo sa mga magulang mo at mga kapatid mo. Ay nako, Sherlyn, ayaw kong mag-asawa ka ng lalaking hindi mo mahal. Maging miserable lang ang buhay mo. Natigilan ako sa sinabing ito ni Lola. Alam kong tama siya. Sherlyn, kung pagod ka na sa kahihintay kay Nico, okay lang. Huwag mo siyang asahang bumalik. Pero huwag kang mag-apurang mag-asawa ng lalaking wala namang puwang dyan sa puso mo. Pagsisisihan mo lamang yan.
Dumalaw nga si Daniel at mayroon pa siyang dalang bulaklak at laruan para kay Nikki. Tuwang-tuwa ang anak ko na noon ay 3 years old na at marami nang nasasabi kay Daniel kahit hindi naman niya kilala ito. Noon ay sandali silang naglaro at nakaramdam ako ng awa sa aking anak. Hindi pa siya marunong maghanap ng ama, pero alam kong sa panahong may isip na siya, maghahanap na siya at hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kaya lang may isang umaga, Kapuso. Alam kong tinanghali ako ng gising. Nagtaka lang ako dahil wala sa tabi ko ang anak ko. Pero paglingon ko sa kabilang side ng kama, mukha ng lalaki ang nakita ko. Ang mukhang kay tagal ko nang inaasam na makita ulit. Ang mukha ni Nico. Pero nung bumangon ako at iyakapin siya, bigla na lang nagdilim. Gabi pa pala. At nananaginip lang ako. Medrep si Daniel kaya nakakotse at laging nasa biyahe. 2 hanggang 3 beses isang linggo ay pumaparada ang kotse niya dyan sa harap ng bahay. Dinadalaw kami. Aminado ako, Kapuso, na unti-unti na rin nagkakaroon ng puwang sa puso ko si Daniel. Nahuhulog na rin ako sa kanya dahil sa kabaitan niya sa aming mag-ina. Tinuturuan nga niya si Nikki na tawagin siyang Papa. Si Nikki naman, bibong bata. Natuto na ring tawagin niya si Daniel ng Papa. May mga pagkakataon pang bigla na lang naaalala ni Nikki si Daniel. Papa siya ng Papa. Noon ko lubos na naiisip na kailangan ng anak ko ng ama at isa pa, parang wala naman nang dapat patunayan si Daniel sa akin. Sincere siya sa kagustuhan niyang pakasalan ako at maging ama ni Nikki. Kaya nung hapong iyon na narinig kong huminto ang kotse ni Daniel sa tapat ng bahay, at kaagad natuwa si Nikki, sabay takbo sa pinto at tuwang-tuwang binigkas ang salitang, Papa, Papa. Kapuso, noon ko na rin inihanda ang sarili ko sa pagtanggap kay Daniel. Unti-unti naman siyang nagkakapuwang sa puso ko at alam kong habang nagtatagal ay natututunan ko siyang mahalin at darating ang araw ay mamahalin ko na siya ng lubusan. Kaya lang nakita kong bumalik ng salas ang anak kong si Nikki at wala nang tuwa sa kanyang mukha. O, kala ko nandyan yung papa mo, baby, sabi ko. Umiling-iling siya pero paglingon ko sa labas ng bakod, sa likod ng matataas na halaman, ay nakikita ko namang may kotseng itim na nakaparada. Ako, pinagtataguan ka lang nun, anak. Puntahan mo dali, hanapin mo. Nagtatago lang yun. Utos ko kay Nikki. Pero umiling-iling siya. Hindi niya ako kilala eh. Kaya hindi niya ako pinapansin. Narinig kong sabi ng boses lalaki sa pintuan. Sobrang pagkagulat ko nung mapagsino ko siya. Si Nico. I'm sorry kung ngayon na ako bumalik. Sabi niya habang marahan ang paglapit niya sa akin. Nung madadaanan niya si sahig, ang naglalarong si Nikki ay binuhat niya ito pero tinutulak siya ni Nikki. Pinapalo siya nito ng hawak niyang laruan. Anak, ako ang totoong papa mo. Sabi niyang parang mapapaluha. Paano mo naman malalaman na anak mo yan? Wala ka naman nung isinilang ko siya. Sabi ko sa tonong ng uusig.
Nakita ko si Jessie sa highway. Nagkakamado ng palay. Matagal kami nagkwentuhan. Ikakasal na pala siya sa linggo. Sana tayo naman ang susunod. May pakakasalan na akong iba, Nico. Huli ka na, sabi ko. Pero casual siyang tumingin sa akin sabay sabing, si Daniel? Hindi ako papayag. Mas gugustuhin kong bumalik sa kulungan kaysa mapunta sa ibang tao ang mga mahal ko sa buhay. Bumalik sa kulungan? Bakit nakulong ka? Idiniin ako ni Tita Selly sa pagkamatay ni Papa. Nakulong ako 3 taon. Ano? Pinagbintangan kang bumatay sa papa mo? Pinagkahisahan nila ako. Mabuti nilang tinulungan ako ni Micaela. Siya ang tumistigo laban kay Tita Selly. Si Tita Selly ang nakakulong ngayon at ang 2 anak niyang sina Aiza at Arnul, wala silang mana. Dahil ba siya nag-back out sila sa challenge noon? Inilaban kasi ni Tita Selly yun, pero matigas si Papa. Nagmatigas siya na walang mamanahin sina Aiza at Arnul. Yun ang dahilan kung bakit nagplano ng masama si Tita Selly kay Papa at ako ang tinuro niya. Yun pala nung matapos ang challenge ay nagawa na dati ni Papa ang last will and testament niya. Pero agad akong pinakulong ni Tita Selly noon. 3 taon, Sherlyn, at sa 3 taon ko sa kulungan, hindi ka nawala sa isip ko araw-araw. May pakiramdam akong mabubuntis ka. At gusto kitang tawagan noon pero iniisip ko, para ano pa? Para maawa ka lang sa akin na isa ng bilanggo? Namumula ang mga mata ni Nico noon pero kay Nikki siya nakatingin. Nakatayo kasi si Nikki sa pinto na parang mayroon siyang inaabangan. Hindi ako nagbibiro, Sherlyn. Kaya kong magbayad ng taong papatay ka Daniel kung gusto ko. Huwag lang kayong mawala sa akin. Walang imik akong tinitigan ni Nico. Nagbago na ang itsura niya. Wala na ang pagka-baby face niya. May cheekbones na siya at makapal na ang bigote niya. Pero singkit pa rin ang mga mata niya. Moreno pa rin. Paano ko maniniwala, Nico? Paano ko maniniwala na hindi ka na ulit aalis? Na hindi na ulit ako magbumukhang tanga sa kahihintay sa pagbabalik mo? Hindi mo alam kung gaano kahirap umasa sa wala. Noon ay bigla siyang tumayo sa harap ko. Hinila niya ako at niyakap. Nung una atubila akong yakapin siya pero sabik ako sa init ng kanyang katawan kaya't yumakap na rin ako. At habang magkayakap kami, narinig ko siyang nagsalita. Hindi na ulit ako aalis. Ibinigay sa akin ni Papa ang bahay at mga lupain niya dito at yung nasa Ilocos. Dito na ako titira. Hindi na ako ulit mawawalay sa inyo ng anak natin. Kahit kailan. Kahit sandali. Kinabukasan dumating bigla si Daniel. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin noon. Mabuti na lamang at nasa lumang bahay ang mag-ama ko kaya't hindi sila nagkita. Kaso ayaw maniwala ni Daniel. Mainit pa ang ulo at ang sabi niya, hindi mo kailangang gumawa ng kwento para dispatchahin ako sa buhay mo, Sherlyn. Pwede mo naman akong diretsahin Sabihin mo lang na ayaw mo sa akin, tapos. Hindi mo na kailangan gumawa ng kung ano-ano pang kwento na bumalik sa'yo. Si Nico. Besides,
Hindi ko naman ipagpipilitan ng sarili ko sa iyo eh. Ikaw na nga itong bibigyan ng pabor, ang dami mo pang arte. Sabi niya. Hinayaan ko magsalita si Daniel. Ano Daniel, tapos ka na? Tapatin mo ako, Sherlyn. Ayaw mo o hindi? Ayaw ko, Daniel. Yun! Ganun lang kadali, Sherlyn. Sabi niya tsaka tumalikod diretso sa pinto. Nangangiti pa ako nang tuluyan na siyang umalis. Pero bumalik naman kinabukasan. Akala niya siguro nagdadrama lang ako, kaya nagdrama din sa akin, at ang alam niya siguro, pwede pa niya akong kumbinsihin. Kaso lang si Nico ang nagbukas ng gate para sa kanya. Nag-usap sila. Umalis si Daniel nang hindi na ako kinausap. June 2010, that was last year nang magpakasal kami ni Nico. Okay lang naman yung kasal. Hindi kasi ako masyadong sumang-ayon sa maraming gastos kasi hindi malaki ang pera namin. Ang pera lang namin ay yung napagbentahan lang ni Nico sa share niya ng mga properties na namanan nila ni Micaela sa Maynila. Yung 2 building na yon sa Pasong Tamo. Mayroon pang apartment sa Pasay, 4 na pinto. 1 pinto lang ay kay Nico. Dahil yung 2 ay napunta kay Briggs at yung isa pa ay napunta kay Anthony naman. Yung 1 building sa Sampaloc, sina Briggs at Anthony din ang naghahati. Yung mga bank accounts pinaghati-hatian din nilang lahat na anak at ang mga asawa. Doon lang sa pera nagkaroon sina Arnold at Aiza, pero maliit lang daw yun. Wala silang minanang property. Suma total kay Nico napunta ang pinakamaraming mana. Umiiyak pa rin si Nico nung nagkukwento siya tungkol sa mga mana-mana. Ang sabi niya, gusto kong maramdaman ang pagmamahal ni Papa sa mga pamana sa akin, Sherlyn. Pero alam mo, masakit pa rin sa akin. Dahil namatay ang ama ko na hindi ko man lang siya nayakap. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Masakit yun. Hanggang ngayon, kahit kayo ni Nikki, lalo na ang anak ko, hindi ko kayo iiwan. Kahit anong mangyari, kahit sandali. Sa ngayon, kapuso, ay nandito kami sa baryo. Nandito na rin si Mama Yoli, ang mama ni Nico. Dito na rin nakatira for good, kaya ay kasi buntis na po ulit ako ngayon. Si Nico naman maraming ginagawa. May mga tauhan siya sa bukid, pero siya pa rin ang namamahala nito. Nag-assemble din siya ng mga makina, gumagawa sila ng mga trailer ng kuliglig, sidecar at kung ano-ano pang makina. Sayang lang kasi hindi niya natapos ang mechanical engineering niya. 1 taon na lang yon. Ayaw niya kasing umalis. Kahit daw sandali, ayaw niya kaming iwanan. Hinahayaan ko na lang. Ako naman, bisibisihan din dati sa aking small business enterprise noong hindi pa ako buntis. Pero ngayon, eto, uupo-upo lang muna. At dahil sa number 1 fan ako ng Campus Love Stories kahit nung high school pa lang ako, naisipan ko rin pong isulat ang kwento ito ng buhay ko. At sana po'y mabasa nyo rin. Maraming salamat po. Sana po'y kinapulutan nyo ng aral ang aking kwento. More power po. Truly yours, Sherlyn.
So, Charlene, kung nakikinig o nanonood ka, please, pakishare mo na, pakisulat mo na ang part 2 ng iyong kwento. Hihintayin namin yan. Samantala sa ating mga shoutout sa nagdaang kwento dito sa DKB, ang The Promise ni Badet. Sa mga shoutout, Ann, shoutout to you. Lady Dog, shoutout to you. Laika Kadawan, shoutout to you. Also to Jonathan Pascual and Boss Aim, shoutout to you. And Joanna Marie Aduro, pa-shout kay Bono, no problem, there in Hong Kong. And Cristeta Tungpalan, shoutout to you. Ganun din kay Elizabeth Lagunday, Beverly Sugpatan, and also to Robin Progoso, shoutout to you. And shoutout po listening from Bulacan, Darlene Joy. Aking irog pa-shoutout po, Kuya Bono, from John Froilan Badana. And Eliza Joy Etang, shout out to you. She says, shout out Papa Bono from Ramon Isabella, now here in Hong Kong. And Noreen Fuego, hi Kuya Bono, bangers here in Hong Kong from Cabagan Isabella. Pa-shout out naman po, family Camayo, Sinfuego. God bless you too. And Michelle Braganza, shout out to you. Maraming salamat sa pakikinig. Arlene Baluang, shout out to you. And sa Ren Lucina from Solana na nasa Taguig ngayon. Salamat sa pakikinig. Maria Katrina Fugaban, hi Kuya Bono, pa-shoutout sa Fugaban family sa Luquilo, Cabagan, Isabela. Salamat po, it's Katrina Fugaban ng Singapore. Cute ng pagka-edit ng photos. May mapapanggana naman, sabi naman ni Rodaline Vicencio. Sabi pa na cute before I pala yun. Rodaline Velancio, shout out to you. Eva Justo, thank you Kuya Bono, may papakinggan na naman habang nagwo-work. Shout out from Qatar, Eva Justo. Love you 22. Alam mo Ate Badet, hindi ako one-sided. May mali din naman itong si Kuya Ijan kasi siya ang sumira sa sumpaan ninyo. Pero naiintindihan ko din po siya. Yun lang ang naisip niya na paraan para makaahon at matupad ang pangarap niya. Pero hindi mo inintindi ate, naging matigas ang puso mo. O mahal ni April at tanggap niya si Ijan pero girlfriend pa lang at bago pa lang yun kayo muna. Bata kayo. Mula bata kayo, may sumpaan kayo kaya dapat ipinaglaban mo kasi nga mahal mo pa rin naman siya. Pero okay din naman yung ginawa mo kasi may taong naghihintay sa kanya at may pumabor kay Ate April at tama lang naman yun pero sana ate pinaglaban mo. She's sad. Thank you. Moises de la Cruz, shout out daw kay Ma'am Ella Corcuera. Shout out po Kuya Bono kay Kabsat Beverly Aguri ng San Francisco, Dagupan, Tabuk City, Odlos family ng Caloocan, Rizal Kalinga, Yaman Kuya Bono listening here in Laguna City, Lamtin, Hong Kong. Marilu Odlus. Landscape vlog, pa-shout Kuya Bono from Delphin Albano. Sana araw-araw may upload. Pa-shout Kuya Bono listening here in Hong Kong with love. Roxanne Valevia. Hello Kuya Bono, happy lunchtime listening here in Nakain. Maria Angelique Orteza, shout out to you. Hello Kuya Bono, it's Anna Marie Pineda. Hi sa'yo. And pa-shout Kuya Bono, ang asawa kong si Maymay ng Aguinaldo Ifugao. Here in Philippines, Kirino Abay. Thank you. Ria Luzatakem. Ria Luz Etasem, sorry. Mahirap magbasa talaga ng mga handles ninyo dito sa YouTube. And Claudine Galawen, basta aglabak at the bagong upload. Thank you for the new upload, Kuya Bono. It's Claudine, thank you. Eileen Grace Lara, listening in Lalo, Cagayan. And sorry kuya, nala daw nak. Shout out mo na yan, listening here in Hao Nilao Country, Guangzhou, China. And Jul Medrano, shout Kuya Bono, abango from Cabagan Isabela. I'm here in Hong Kong. And Leslie Alminiana, shout out Kuya Bono, Leslie Tamayao from Hong Kong. Gusto ko lang batiin si Hobby Leia Renz Tamayao ng Solana, Cagayan. Salamat po. God bless you too and more power. Glenda
Balog. Hello Kuya Bono, kumusta po? Sana everyday kayo mag-upload. I was listening here in Israel. At panghuli muna, Grace Sherwin Blau. Alam mo ba, Det? Selfishness yun ang naging mali mo, naging makasarili ka lang. Pero sabi mo ngayon, may nangyari na. Ang dapat mangyari, patawarin mo na lang ang sarili mo sa mga maling desisyon na nagawa mo sa nakaraan. Maganda yung kwento mo, pero sabi mo nga, may update pa na parating, kaya yan na muna sasabihin ko sa ngayon. Salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Salamat din, boss. Antayin ko yung update nito. Promise. Don't do promises because promises are made to be broken. Haha siya. Ingat na lang lagi. God bless you too, Sherwin and Grace, and your kid. I forgot kasi kung babae o lalaki yung anak nyo. Anyway, yan na muna. Maraming salamat muli mga kaabang sa paglalaan ng oras sa ating programa. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all.